Nandito ngayon yung mga kaibigan ko mula sa Nueva Ecija pa, bumiyahe sila para pumunta rito para lamang kunin yung ticket, pero ayoko maksa yung panahon nila. Kailangan magkaroon sila ng konting nuggets of wisdom. Bigyan natin ng unang katanungan si San. Based dun sa story mo, paano ka naging good man? Paano ka naging good man? Una, maraming tao nagbago ang buhay dahil sa asawa, dahil sa anak, o nagbago talaga. Pero ako, masasabi ko, nagbago ko dahil may Diyos na nagbago sa akin. Hindi ko kayang baguhin ang sarili ko, tinulungan ako ng Diyos. Parang kay San Pablo noon na naglalakbay para patayin ng mga Kristiyano, pero nagpakita sa kanyang Diyos ang liwanag. At simula noon, naging disipulo na ni Kristo si Pablo. Kaya nagpagbabago hindi madali. Literally, nilehan ko yung aking brain para humingi ng tulong sa Diyos. Sabi kasi ng Diyos, o James, sino mang nanghihingi ng katalinuhan, humingi sa kanya. Kasi nga puro usok, gulo, buhenyo, negative yung isip ko. Nilehan ko at humingi ako ng wisdom sa Diyos. Next na tanong ko. Bilang as a doctor, tapos sabi niyo is writer kayo, ano yung nag-push sa inyo para mag-network? Number one, pa to. Una, marami kong dinaanan ng presidential kumpanya, ganito, ganyan, tapos sa ibang company, traditional. Pero sabi ko, hindi ko pinaniniwalaan ng networking, tingin ko nga, pyramiding scam. Pero dumating yung panahon, marami kong magagaling na author na nagsasabi, Robert Kiyosaki, Stephen Covey, about networking. Sabi ko, gusto ko maging networker bilang Pilipino kakampiyan. Gusto ko Pilipino. So happen, dumating ang isang kumpanya Pilipino at doon ko napatayo sa loob ng 5 buwan, nagpatayo ako ng 6 na Pilipino. Sa loob ng 5 buwan. Kasi una, yung kailangan, by the way, hindi ako doctor of medicine, hindi doctor of philosophy. Ngayon, simula na nagbago na, kasi maganda sa networking, hindi ka nagbibigay ng creative business, dinibigay ng value personal. And then sa networking, sa tulong ng Diyos, ng aking mga kampi, pati ng kumpanya, 3 beses ako naging number 1, 2 beses ako naging number 2 sa ibang company, at 1 beses ako naging next. Ano po yung unang hakbang na ginawa niyo nung kayo ay nag-network, ba't ka naging successful? Una sa lahat, merong prinsipyo pala ang networking, training before earning. Learning before earning. Ang ginawa ko, kasi nagtuturo ako na trainer, meron akong benchmarking, seeking out the best to become the best. In-interview ko yung 3 magagaling, top earner sa kumpanya yun. May kanya-kanya silang dala, lahat, bakit gumaling? Ngayon, lahat yun, in-apply ko. At ang nangyari nga, very successful ako. Sabi ko sa sarili ko, kapag part-time ko itong ginawa, kung ako ay kikita ng 100,000 at magkaroon ng 100,000, magre-resign ako sa negosyo at magpo-full-time ako sa network. Nag-3 heads ako nun, hindi ako nagkaroon ng 50,000, kundi 96 downlines. wow, 4 na lang. Hindi rin ako kumita ng 100,000 kasi 3 head ako, 100,000, 50,000, 50,000, 200. Therefore, doon na nagsimula, nag-full time na ako bilang network. Kababalik ko lang sa RFP kasi nag-time na ako ng next na question. Last. Doc, bilang isang doktor na philosophy, paano niyo po naging nakaharap ang mga taong kilala? Okay, di ba nakita niyo naman may mga maraming presidente kung nakasama, kilalang tao, they have names. Siyempre, even Manny Pacquiao. Number 1, gaya ng sinabi ko kanina, sabi ni Ronald Reagan, if you want to become a great man, you must be surrounded by great men. Nakaharap yung mga taong yan, una, siyempre may mga tao kong nakilala, ng mga great man na sumulat ng libro, at siya mga great man sa kanilang kategorya. And I want to become a great man. Kasi mananaginip ka rin na lang. Managinip ka na. Siyempre sa iba, ang tingin nila bilang trainer, book author, nag-great man ka na. At dumating yung panahon dahil nasa paligid ko sa kanya sila, si
with humility, maaaring naging great naman. Sa akin, yan. Ito lamang. Everything is created twice. Lahat yun nagsisimula sa isip at natatapos sa isip. Tulad nung pagpunta niyo rito, replay na lang po. Kasi naisip ko, bago kayo magpunta rito, hindi ko kayo papalisan na hindi ako makakapag. Kaya replay. Everything is created twice. Kung magiging milyonaryo kayo sa RFP, dapat nasa isip niyo naman. Doon nagtatapos ang tagumpay, doon nagtatapos ang kagumpay. Ibig sabihin, kung ano ang laman ng isip, siya ang laman. Kaya yeah, positive, kailangan. Pero hindi lahat ng merong positive mind nagsasasi. Dapat may positive attitude. Yes. Gusto mo siya. Oy! Oy! Yan po ang aking oy analysis sa araw na ito sa aking mga kasama. Lagi nating tatandaan kung tama ang silip, tama ang isip. Maraming salamat sa inyo. Thank you.